Hi guys! Kumusta ang lahat? Ayan, sa video na ito ay pag-usapan naman natin ang storya ng buhay ni Miss Bea Alonzo, ang kanyang career kung paano siya nagsimula sa showbiz industry, ang kanyang net worth, pati na rin ang kanyang mga bahay at ang kanyang mga magagarang na sasakyan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at i-click ang tiny bell button para palagi kang updated sa tuwing ako'y mag-upload ng mga panibagong videos. Siya si Philbert Angeli Ranolio Fagestrom o mas kilala sa tawag na Bea Alonzo. Siya ay pinanganak noong October 17, 1987 sa Rizal dito sa Pilipinas. Dahil sa kanyang pagiging isang veteranong actress, siya ay binansagang Queen of Movies. Ang kanyang mga magulang ay sina Philip Fagestrom na isang British at si Mary Ann Ranolio na isang Pinay. Ang kanyang mga magulang ay hiwalay. Si Bea ay may nakababatang kapatid sa kanyang ina. Si Bea ay nakapagtapos ng elementarya noong 2001 sa Jose Abad Santos Memorial School sa Quezon City. Siya ay nakapag-aral sa The Fisher Valley College sa Taguig, Ususan Elementary School sa Ususan, at Kolehiyo de Santa Ana sa Taguig. Ang kanyang karera ay nagsimula noong 2002 hanggang sa kasalukuyan. Si Bea ay sumikat at nakilala dahil sa tagumpay ng kanyang iba't ibang palabas at pelikula na nag-blockbuster tulad ng A Second Chance na kumita ng ika-6 na the highest grossing Filipino film sa kasaysayan na kumita ng 556 million pesos. Noong July 2021, si Bea ay nakagenerate na din ng mahigit 2.4 billion pesos sa box office simula 2010 at naging pang-apat na may pinakamalaking kinita na Filipino celebrity. Siya ay binansagan na Queen of Philippine Primetime Television na gumanap ng iba't ibang palabas na nakataas ng rating tulad ng Kay Tagal Kang Hinintay, Magkaribal, A Love to Last, at I Love Betty La Fea. Simula July 1, 2021, siya ay naging exclusive artist ng GMA Network. Ang kanyang unang palabas sa GMA Network ay Startup Philippines. Noong June 2008, si Bea ay nakapag-release ng kanyang debut album na The Real Me sa ilalim ng Star Records. Ito rin ay sa kalagitnaan ng 2008 na inanunsyo na siya ay gumanap din bilang leading character na Betty Pengson sa TV sitcom na Yusoy Betty La Fea na nag-originate mula sa Colombia. Ang Philippine version ay pinamagatang I Love Betty La Fea. Ang palabas ay na-premiere noong September 2008 sa primetime slot at ito ay naipalabas sa TV sa loob ng 8 sunod-sunod na buwan. Noong December 2011, si Bea ay nag-renew ng kanyang kontrata sa ABS-CBN. Siya ay nakaset na gumawa ng 2 movies sa ilalim ng Star Cinema at ang reunion drama na The Mistress, kasama ang kanyang on-screen partner na si John Lloyd Cruz. Si Bea ay naging bituin sa 2014 international hit TV drama na Sana Bukas Pa Ang Kahapon o Tomorrow Belongs to Belle, kasama sina Paolo Avellino at Albert Martinez. Noong 2019, si Bea ay lumabas sa horror film na Airy at sa dramatic film na Unbreakable. Siya ay nagsimula din sa pagsulat ng pelikula noong 2019 sa pag-enroll sa writing workshop of Philippine screenwriter, journalist, novelist at playwright na si Ricky Lee. Ngayong taon, si Bea ay kabilang din sa listahan ng Variety.com at sa International Film Festival and Awards sa Macau na kabilang sa Asia's Biggest Stars poised for international stardom. Noong July 1, 2021, inanunsyo ng GMA News na lumipat sa GMA Network si Bea pagkatapos ng mahigit 19 years siya sa ABS-CBN. Bago pa man maging magkarelasyon sina Bea Alonzo at Dominic Roque,
atin munang balikan ang mga naging ex-boyfriends ni Bea Alonzo. Miko Palanca. Si Bea at Miko ay nagsimulang magkakilala noong 2002, nang si Bea ay teenager sa panahon na yon at si Miko ay nasa kanyang early 20s. Niligawan siya ni Miko ng ilang taon at naging sila at hanggang sa nauwi sa hiwalayan ang relasyon ng dalawa noong 2008. Sa interview kasama ang Yes Magazine noong July 2013, nasabi ni Bea na hindi talaga kami magkaintindihan. He was so much older than I was. So iba yung priorities niya. Iba siya magtrato. Ayoko naman kasi magsalita ng masama tungkol sa kanya. But it wasn't a good relationship. Pagkatapos ng pagpanaw ni Miko Palanca noong December 2019, nagpadala naman ng mga bulaklak si Bea sa kanyang labi at pinisita din ni Bea ang pamilya ni Miko. Jake Cuenca. Noong August 2008, ibinunyag ni Bea na siya ay nakikipag-date kay Jake. Sa panahon na yon, kakalabas lang din ni Jake sa isang seryosong relasyon. Sabi ni Jake, hindi sila eksklusibo. Ilang beses silang lumabas para mag-date pero kalaunan ay nagdesisyon ang dalawa na maging magkaibigan na lamang. Sabi pa ni Jake, ito ay desisyon nilang dalawa para makapag-focus din silang dalawa ni Bea sa kanilang careers. Zanjo Marudo. Si Zanjo at Bea ay nagkaroon ng relasyon ng mahigit 5 taon. Si Bea ay ang unang nagkumpirma na nagkaroon siya ng relasyon kay Zanjo noong October 2011. Noong July 2013, sinurpresa ni Bea si Zanjo sa kanyang birthday celebration sa TV show na Banana Split at kumanta pa silang dalawa ng 1,000 Years. Tulad ng ibang couple, nagkaroon din sila ng hindi pagkakaunawaan. At ang emotional na si Zanjo ay nag-anunsyo ng kanilang hiwalayan noong January 20, 2016 sa kanyang guesting sa Tonight with Boy Abunda. Wala namang madaling way, so kailangan talagang pagdaanan. Sagot ni Zanjo nang tinanong siya kung paano niya nakayanan ang hiwalayan nila ni Bea. Inamin naman ni Bea na ang problema sa kanilang relasyon ay ang walang oras sa isa't isa dahil sobrang busy na nila sa kanilang schedules sa kanilang karera sa showbiz. Gerald Anderson. Si Bea at Gerald ay nagkaroon ng 3 buwang whirlwind romance noong 2020 bago magkasama ulit sa pelikula na How to Be Yours noong 2016. At sila ay muling namataan na nag-date at nag-out of country trips noong October 2018. Nasabi din ni Bea na sana ay magpakasal na sila ni Gerald balang araw. Siya ay naghanda din para sa boyfriend na si Gerald ng surprise birthday party noong March 2019. Usap-usapan ang simula ng kanilang hiwalayan noong July 21, 2019 kung saan nag-share ng Instagram post si Bea na nagpapahiwatig na siya ay maraming beses nang nasaktan ng someone at nakagawa ulit ng parehong pagkakamali. At ayon kay Bea, ito ay sapat na or enough na para sa kanya. At ang mga netizens sa internet ay agad na napaisip na ang tinutukoy ni Bea ay tungkol kay Gerald at sa kanyang Between Maybe's co-star na si Julia Barreto. Kalaunan, si Bea ay nagsalita sa press at sinabing, "Honestly, to my understanding, we did not break up. He just started not talking to me." At nagsalita na rin si Gerald at sinabing walang naging third party na involved sa kanilang hiwalayan. Dominic Roque. Usap-usapan sa social media pagkatapos makita ng mga netizens ang post ni Dominic Roque sa Twitter na ang throwback photo kasama si Bea sa trip nila sa Tokyo at may caption na "Tila ako'y nabighani", heart emoji. Noong August 2021, kinumpirma naman ni Bea na totoo ngang may relasyon na silang dalawa ng kapamilya actor na si Dominic Roque sa interview sa kanya sa home network na GMA7.
Sabi ni Bea na hindi niya intensyon na itago ang kanilang relasyon, sadyang nag-iingat lang sila. Noong July 18, 2023, naglagay na talaga ng singsing si Dom at ibinunyag ni Bea ang engagement sa Instagram post noong July 19, 2023. Sobrang masaya si Bea at Dom sa kanilang relasyon at halatang in love sila sa isa't isa. Kaya't napaka-komportable ng dalawang couple. Madalas mag-out of country si Bea at Dominic simula nang sila ay magkarelasyon. Tinodo nila ang kanilang bonding dalawa, hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bansa. Narito ang ilan sa mga naging teleserye at pelikula ni Miss Bea Alonzo. It Might Be You. Ikaw ang lahat sa akin. Maging sino ka man. I Love Betty La Fea. Magkaribal. I Love to Last. Startup PH. Now That I Have You. One More Chance. And I Love You So. Miss You Like Crazy. Sa'yo Lamang. The Mistress. Four Sisters and a Wedding. A Second Chance. The Love Affair. At marami pang iba. Narito ang ilan sa mga parangal na natanggap ni Miss Bea Alonzo. Noong 2008 sa PhilAm Visionary Awards, panalo siya bilang Outstanding Performance Actress para sa One More Chance. Noong 2010, sa Box Office Entertainment Awards bilang Film Actress of the Year para sa Miss You Like Crazy. Noong 2013, sa Box Office Entertainment Awards bilang Box Office Queen para sa The Mistress. Noong 2014, nanomina naman siya sa FAMAS Awards bilang Best Actress para sa Four Sisters and a Wedding. Noong 2015 naman sa PMPC Star Awards for Movie bilang Movie Actress of the Year para sa Second Chance. Noong 2015 sa Luna Award bilang Best Actress para sa The Love Affair. Noong 2009 naman sa MTRCB TV Awards bilang Best Actress para sa I Love Betty La Fea. At napakarami pang ibang parangal. Narito naman ang ilan sa mga commercials o mga product endorsements ni Miss Bea Alonzo. Narito ang ilan sa mga bansang napasyalan na ni Bea Alonzo. Italy, Japan, Spain, France, USA, South Korea, Switzerland, Thailand, Singapore, United Kingdom at napakarami pang iba. Ayon sa Pinoy History Entertainment, ang net worth ni Miss Bea Alonzo ay umabot na sa $20 million o tumataginting na 1.2 billion pesos. Si Bea ay meron ding New York-based coffee and bakery franchise na Dean and DeLuca. Ang napakalawak na lupain na pagmamay-ari ni Miss Bea Alonzo na matatagpuan sa Zambales na tinawag na Beatty Farm na ang ibig sabihin sa Latin ay Blessed Farm na may sukat na 16 hectares. Welcome to our farm. So from our fence, makikita nyo yung view of the mountains and the beautiful cows that we have. Maliban sa napakaraming mangga na matatagpuan sa Beatty Farm, 5,000 din ang dami ng mahogany tree na naitanim dito. Ang mahogany tree ay isang uri ng fine at luxury tree
na napakamahal kung bilhin kaya hindi basta-basta ang farm ni Bea Alonzo. Dito na rin tumira ang mga magulang ni Bea at mga kapatid at mga kasamahan na nag-aalaga ng kanilang farm. Narito naman ang luxury mansion ni Miss Bea Alonzo na matatagpuan sa Quezon City. Narito naman ang ilan sa mga sasakyan na pagmamay-ari ni Miss Bea Alonzo. Toyota Hiace Super Grandja na nagkakahalaga na 2.9 million pesos. Ford plain cabin-inspired taping van na nagkakahalaga na 2 million pesos. Ang van na ito ay all-in na kung saan nandito na lahat sa loob ang mga kailangan ni Bea Alonzo. Nandito na ang kanyang coffee drawer, clothing rack, bathroom, mobile office, refrigerator. All-in, lahat na ng mga pangangailangan ni Miss Bea Alonzo ay nasa kanyang van na, lalo pat ginagamit niya ito palagi sa kanyang taping at tinatawag ito na artista van. At alam nyo ba guys na iilan lang ang mga Filipino celebrities na may artista van? Ayan guys, sana nagustuhan niyo yung video na ito. Kaya naman kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at i-click ang bell button para palagi kang updated sa tuwing ako'y mag-upload ng mga panibagong videos. Thanks so much for watching!